Kabanata 31, ang sermon. Araw ng pista sa San Diego, nasa simbahan ang mga tao upang makinig sa sermon. Makinig kayo. Ang hindi sumunod sa pagkain sa bahan ay ipintas sa ilalim. Kayo ay makasalanan. Dapat kayo takot sa pagdahan ng Diyos. Kayo ay mga piniguspiro, mga irinig. Hindi ito sermon ng pag-asa, kundi sermon ito ng pananakot. Kabanata 32, ang panghubos. Pagkatapos ng misa, nagsimula ang tradisyonal na panghubos sa plaza. Samantala, si Ibarra ay abala sa pag-aayos ng proyekto niyang paaralan. Kabanata 33, Malayang Isipan. Lumapit kay Ibarra ang kanyang utusan at sinabing may magbubukid na naghanap sa kanya. Inakala niyang ang bisita ay isa lamang sa kanyang mga manggagawa, kaya iniutos niyang papasukin ito sa kanyang tanggapan. Ngunit nagulat siya nang makitang ang pumasok ay ang mahiwagang si Elias. Ikaw ang Ibarra, liligtas yung aking buhay. Kaya nagpapalin ng sarili kung magbigay kasalanan sa aking bigay ng Diyos. Bakit dapat ipagpasalamat? Nakatulong lamang ako dahil kailangan. May mga taong nagbabalak-laban sa inyo, kaya ako narito upang balaan. Huwag kang mag-alala. Alam kong may mga taong hindi natutuwa sa akin. Ngunit, hindi po sila kinakatakutan. Para sa inyong kaligtasan, kailangan niyong mag-ingat. May mga kalaban, kaaway kayo sa mataas at mahabang uri ng lipunan. Kaaway, bakit naman ang nais ko lamang ay magpagtayo ng paaralan para sa kabataan? Taong hindi gusto ang pagkawan. Kaya, dapat kayong maging maingat. Nakakalungkot din na may mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Kung may nagkakala, ang Diyos lamang ang may karapatan tumagot. Dapat ang tao. Kung milagro ang tawag nila sa aking pagkaligtas, mas naniniwala akong ito'y gawa ng isang tao, taong tumulong sa akin. Ingatan niyo ang inyong sarili para sa kapakanan ng inyong bayang tinuan. Tama sa babalang mo Elias, hindi ko ito makakalimutan. Usap nila napansin ni Ibarra na si Elias ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ay may malalim na malayang pag-isip. Kabanata 34, ang pananghalian. Sa bahay ni Kapitan Tiago habang naghahanda at kumakain ang mga panaon. Hindi na kayo, handa na ang pagkain. Maaaring maupo na ang lahat. Tapos na ang tanghalian nang dumating si Padre Damaso. Ang lahat ng panahon ay bumati rito maliban kay Ibarra. Mas umilig pa ang kapag ng isa-isang nilalagay sa mesa ang mga champagne at copa. Sinikap na iligpis sa ibang usapin ng alkalde ang mga panay pasaring ng pari kay Ibarra, ngunit hindi na pinag-ito. Walang kibo si Ibarra, pero nang isinimulang ungkatin ni Padre Damaso ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ibarra na may kasamang pagyura sa katauhan nito ay sumulak ang dugo ng binata. Biglang sinunggaban nito ang pari at tinapang saksakin sa dibdib. Buti na lamang ay naroon si Maria Clara. Gulo ang isip ni Ibarra na umalis at iniwan ang mga katao sa pananghalian. Kabanata 35, mga usap-usapan. Ang pangyayari
di natin inaasahan ay kumalat sa kanilang bayan na kung saan ilan sa mga tao ay di makapaniwala at kumani ng maraming batikos, pagkabahala at pagyura sa karapatang pantao. May mga nagsasabing di dapat ginawa ng pari yun sapagkat alagad siya ng Diyos at labag sa karapatang pantao at turo ng simbahan. Ikaduga ang isang isong kilala balik sa Kristiya. Kaninang umaga, habang nagsesermon si Padre Damaso. Oo, nakita rin namin si Padre Damaso. Wish pagkatapos ng sermon ay patawag ko ang justiso at tanungin kung bakit umalis. Hindi po ako nakakaintindi ng Tagalog. Bakit parang pag-ininsulto ka? Pinigwasan niya ng suntok ang mistiso, gumanti ang lalaki at nagsuntukan sila ng parehas na sila ay awatin. At hindi makapaniwala ang mga tao sa pangyayari. Ang ilang naman ay nagsasabing samayan sila sa ginawa ng Ibarra. Dahil walang human ang may karapatang humawak sa alala ng ikaw na mayapang ama. Napag-usapan din ang maaaring maging parusa o magiging kalagayan ni Ibarra. Maging para lang kanyang ipinagantay dahil sa pangyayari. Nalungkot at tila nawala ng pag-asa ang ilang manhirap na hindi makapag-aral ang kanilang mga anak kung hindi matutuloy ang pagpapatay ng paaralan. At 36, ang suliranin. Sa bahay ni Kapitan Tiago, nagkaroon ng malaking suliranin. Pinagbabawal ni Padre Damaso ang relasyon ni na Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Kaya Clara, hindi na maaaring pagpatuloy ang kapag-iwan sinyo sa Bulgara. Ama, bakit po? Mahal ko po ang Crisostomo. Ito siguro ay naman kung gusto ay ako makapangamak ang aming mga pangalan at kabuhayan. Hindi ko po kaya mawala si Ibarra. Maria Clara, magpakatatag ka. May mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Dumating sa bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General upang dumalo sa pagtitipon. Maraming panauhin ang naroon upang siya ay salubungin. Ligayang pagdating sa parangalan ko ang iyong pagdating sa aking aga. Maraming salamat po. Masaya akong makita ang inyong mga panahon. Kasi ng Kapitan General si Crisostomo Ibarra sa gitna ng mga bisita. Opo, ako nga po. Nais ko lang kung makatulong sa pagsunod ng aming lugar. Tuwang-tuwa si Kapitan Tiago sa magandang pakikitungo ng Kapitan General kay Ibarra. Hindi nakapag-usap sina Maria Clara at Ibarra, ngunit ipinasabi nito kay Sinang na patungo sila sa dulaan pagsapit ng gabi. Gabi ng pista sa San Diego, naghanda ang buong bayan para sa Iglesia. Sunod-sunod ang mga karusan ng mga santo na dinadala sa kalsada. Ang bawat isa ay may kasamang mga ilaw. Ayusin niyo ang mga kandila. Magsisimula na ang prosesyon. Maan ang iba't ibang imahe ng mga santo habang pinagmamasdan ng mga tao. Maganda ng ngayong taon. Tunay nga po, Ama, napakaraming taong dumalo. Ang pista ay nagpapakita ng paniniwala at tradisyon ng ating bayan. Nagpatuloy ang prosesyon hanggang gabi habang ang mga tao ay naitim na nagdarasal at nagmamasid. Sa huli, naging matagumpay ang prosesyon at nagpatuloy ang kasiyahan ng mga tao sa pista ng kanilang bayan.